PEMS Ryan Llenaresas, ang Police Executive Master Sergeant ng DESPO, Chief of PIO Police Regional Training Center 5. Magandang umaga, PEMS Ryan. Pati ka pumunta sa ating Hey, good morning po sa lahat ng nagpapakinig sa ating mga kababayan dito sa Bicol, mga listener ng Ugnayan sa Bicol, Philippine Information Agency Region 5. Nangalan po ng aming Chief Police Colonel Richard M. Aquitania. Ang inyo pong DESPO ay taus-pusong bumabati sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Okay, yung examination kasi sa mga requirements natin sa recruitment process na pinapangunahan ng regional recruitment selection. Kasi sa amin yung train na ang Pilipino. Siyempre kay Patrolwoman Louise John. Good morning po sa lahat ng nanonood po sa ating programa. Ito ang Philippine Information Agency. Maraming salamat ma'am sa pag-imbita po sa Police Regional Training Center 5. At nais po namin kayong anyayahan, lalo na po yung ating mga nagnanais maging isang pulis at gayon din pang yung mga gustong makarinig ng mga tips para maiwasan po natin ang krimen. And nais po namin ibitahan din yung mga friends natin dyan sa Facebook Live na tutukan po yung ating programa nang sa gayon ay mapakinggan nyo po yung aming mga updates sa ating PNP at yung mga activities po for crime prevention. Yes, that's true. Ma'am S. Kasama din natin si Patrol Regional Serving PEMS Ryan. Yan. Kumusta po kayo sa ating kolaborasyon po? Ayan. Sa komunidad, maaari po bang muling ibahagi natin sa lahat ang ating mandato sa ating opisina. Please go ahead. Okay, good morning ulit po kay ma'am. Okay, ang Police Regional Training Center 5. Ito po yung training center ng ating mga kapulisan. Ito po ang mandato nito is to provide training in education sa lahat ng mandatory in leadership training dito sa Bicol region. Sabi nga yung kinikater ng aming office, yung basic recruit course na after the recruitment process, sila ay dadalhin sa amin to undergo 6 months training. Then mayroon din kami yung mga regular police officer, sabi hindi lang mga bagong police ang kinikater ng PRTC 5, yung mga regular police para sila ay ma-promote at ma-enhance ang kanilang kaalaman pagdating sa law enforcement. Nandun yung aming junior leadership course na may ranggong police staff sergeant. Nandun yung aming senior leadership course na may ranggong police master sergeant hanggang PCMS. Then nandun din po yung aming public safety officers candidate course, yung magiging opisyal ng Philippine National Police na may ranggong police executive master sergeant na katulad po. Yun po ang kinikater ng aming opisina, PRTC 5. Dati kasi ang tawag yan RTC 5. Ngayon, Police Regional Training Center 5. Kasi nalilito ang iba, akala nila Regional Trial Court. Yes, ang RTC, Regional RTC. Office. Kaya ngayon may dagdag na PRTC 5 para hindi na malilito yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung gustong pumunta at mag-apply or malaman ang training center namin. Saan po ba yan ang training center niyo, sir? Ang aming training center ay nakabase dito sa loob ng Camp Ola. Sa harapan lang ng PIDEA. Kaya kung papasok kayo sa loob ng Camp Ola, dire-diretso lang kayo doon hanggang sa pinakadulo ng compound ng Camp Brigadier Senior. So marami talaga ang mag-a-apply dyan dahil kailan ba yung exam? At matagal pa ba? Okay, yung examination naman kasi sa isa sa mga requirements natin sa recruitment process na pinapangunahan ng Regional Recruitment Selection Unit, kasi sa amin more ay training lang talaga ang PRTC 5. Pagdating sa recruitment, mayroong isang unit na nag-handle which is the RRSU. Sabi ko nga, Regional Recruitment Selection Unit under ng ating NAPOLCOM kasi yung headed by ng NAPOLCOM and then the DRDA ng Police Regional Office 5. Bali yung isa doon yung eligibility na dapat nilang ma-comply bago sila makapag-apply ng police. Yung sa NAPOLCOM, as para sa yung
walk-in nila nag-start nung Monday. Kaya yung Napolcom, kaya yung ating mga gustong maging pulis na wala pang eligibility, pwede sila mag-walk-in doon sa Napolcom. Visit lang po sila doon sa Napolcom Regional Office 5. Ayan. Sa ating tagapakinig dito sa Ulan sa Bicol. Pagkakataon nyo na po para magkaroon kayo ng trabaho. Maraming naghahanap ng trabaho. Kahit ako naghahanap din ng trabaho. Ayan. Sa nakalipas na isang taon matapos ang NCPW Month Celebration, ano-ano po ang ating naibahagi sa community na mas mapagtibay sa ating ugnayan sa bawat isa? Okay, yung mga nakalipas na taon natin, bali yung National Prevention Week last year, yung 2024, so far yung nagkaroon ng kick-off ceremony na ginawa dun sa Campola. Then mayroon tayong one-stop shop na ginawa din last year. Ito yung kasama ko, isa sa nag-perform during the presentation ng ating mga band. Isa kumanta dun sa ating Ayala Mall. Ito yung yearly activity na hindi lang sa yung last year kasi sa Ayala Mall this coming by tomorrow magkakaroon na sasabihin ko yan ni Ma'am, one-stop shop din na mangyayari. Malalaman natin i-discuss ng aking partner si Pastor Juan Estelis regarding doon sa ating one-stop shop. Yes, ayan po. Pero nagkaroon din tayo ng culminating activity. Yes, ma'am. Nagkaroon ng culminating after ng 7 days ng celebration ng crime prevention. So bilang pagtalima sa utos ng ating Pangulo at direktiba ng ng ating mga kasamahan na sundin ang quick response sa loob ng 5 minutes or sa PNP. Yes. Ito pero kayo kasama na din doon, di ba? Okay. Yes, ma'am. Doon sa programa ng ating presidente na yung especially yung former GPNP na si General Torre and yung 911 talagang ginagawa din ng training center. Kahit nasa loob kami ng training, mayroon kaming task na dineseminate ng region na mag-perform ng police presensya na nandoon sa ground para mag-perform if ever na magkaroon ng report or sa call from 991, madali makapag-dispatch. Siguro 5 minutes na doon kayo. Yes, yan ang goal ng ating Pangulong Bongbong. Yes, ma'am. As per nga instruction ng ating acting Chief PNP, si Police Lieutenant General Milencio Nartates Jr. na pagpapatuloy pa rin yung 5 minutes. So, ano pa ba ang ginagawa ninyo aside from dyan sa mga nasabi mo? Ayan, kay Ma'am Patrolwoman Esti Luis. Ayan. At yung sinabi ko kanina na ikaw ay sa one-stop shop or sige, ibigay mo nga sa kanila para meron ka ibigay mo na yan na data para malaman nila kung saan yan para mapanood at marinig nila ang inyong magagandang boses. Ayan. Saan ba yan ang one-stop shop na yan? Ano ang meron dyan? Ano ang gagawin? Okay, sinesearch pa ni ma'am. Okay, for information, yung one-stop shop na gagawin tomorrow ay doon po sa SM. Okay? Oh, wow, SM ang na. inyo pong lingkod ay isa sa mga lecturer tomorrow. Yes. Okay, bali yung lahat ng ating mga criminology students dito sa Albay are invited ng ating Napolcom through doon sa ating Council of Dean na doon sa through CHED na in-invite sila ay pupunta bukas doon sa Ayala mo ay sa SM ng 10 o'clock. By tomorrow 10 o'clock andun na kagad yung mga technical working group ng NCPW na maglalagay ng mga booth para at malaman nila yung mga aktibidad or program ng bawat agency or membro ng TWG. Kaya bukas aside dun sa mga distribution ng materials, may mga presentation through ABP, yung audio-visual presentation, yung mga training na ginagawa ng kapulisan,
ano yung training ng BGMP, Yes. ano yung training ng Bureau of Fire. Bureau of Fire. Kasi yung mga students natin na criminology, makakatingin sila doon kung saan sila doon pwedeng mag-apply. Yes. Sabi ko nga, pag criminology students kasi, hindi lang talaga nakapokus sa ating pagiging pulis. Nandun yung tri-bureaus natin, yung PNP, BGMP, and ang Bureau of Fire. At the same time, pag hindi sila doon pinalad sa ating uniform personnel, pwede sila doon sa academy. Yes. Okay. Ayan. Ano ba, saan ba talaga ang one-stop shop? Talagang sa SM na. Sure na ba yan? Okay. Please go ahead, ma'am. Patrolman ST Luis. Please go. So, marami po tayong activities na gagawin ngayong ating Crime Prevention Month. So, isa na po dito yung ating interview ngayon sa ating PIA. So, kami po ay naimbitahan as part na ng TWG na mag-coordinate dito para po makapag-share tayo sa ating mga viewers. Nag-start po actually yung ating crime prevention sa isang meeting. Of course, in-invite po natin yung mga ating mga technical working group. And of course, nandyan po yung second activity like magdi-display po tayo ng tarpaulin. So kami po, ang RTC5 po, bilang part po ng ating technical working group, meron po kaming tarpaulin na makikita po ninyo sa labas ng ating RTC5. At andun po yung ating tema ng taong ito na nakalagay nga po doon is pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan, pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng CSOP. So, bilang part po ng ating Philippine National Police, ang Regional Training Center 5 po ay involved din po sa police presensya. At ako po ay isa po sa mga active na nagpapatrol po sa field po. Kami ay nagjo-duty rin po dyan sa labas kahit kami po ay part ng RTC5. Kami po ay kasama po sa ating police visibility. So, every morning and afternoon po, hanggang gabi po yan, kami po ay nandyan po sa Daraga. So, ang amin pong pinagdudutihan dyan po sa May Binitayan, sa Maruroy. So, makikita nyo po ang patrol car ng Regional Training Center 5. Magtataka po kayo, bakit may RTC 5 na nagpapatrol? Bakit may radio operator? So, isang karangalan po na bilang isang pulis, hindi lamang po tayo nagkikater ng training sa ating mga police trainees. So, as well, sila makikita nila na yung aming itinuturo sa RTC 5 ay ginagawa din namin sa labas. So, meron din tayong nagro-roving po dyan. So, bilang tulong po yan sa ating mga pulis at bilang duty rin namin bilang mga pulis. So, yung radio po, operator na pinagbibigay sa ating mandato ng ating dating Chief PNP Torre, yan po ay part po ng isang skill ng isang pulis kung paano po siya mag-handle ng radio operation, radio, and mag-respond po sa ating mga incident or kung ano pang crime na pwedeng mangyari. And kasama na rin po, idadagdag ko po dun sa one-stop shop is yung pag-distribute po ng IEC materials. So, hindi lang po tayo makikinig, kundi magbibigay rin po tayo ng mga IEC materials. So, yung mga flyers po, na sana po kung mabigyan ng flyers yung ating mga watchers or yung mga manonood po during the one-stop shop, wag naman po sanang itapon natin at basahin naman po natin. Kasi po, nakalagay po doon, lalo na sa amin, ano po ba ang ginagawa ng RTC 5, ano po yung mandate ng ating NPTI, and as well, na nilalagay din namin doon yung qualifications ng mga nagnanais maging isang pulis. And etong Forum on Air as part po ng kick-off. So, nung kick-off ceremony po, isa po ako sa nag-attend. Yun po ay sinimula ng Zumba. Yes. So, lahat po ng mga Namiss ko yan. technical working group, kahit hindi kami marunong sumayaw, ay nag-participate po kami doon. Actually, nasa unahan nga po kami kung makikita nyo yung mga video ng ating PRO5 Kasurog. Makikita nyo po doon sa Napolcom. Nandun po ang RTC5. So, yan po ay magandang warm-up
bago po Yes. tayo mag-start ng ating. Kaya nga siya kick-off, natural na kick-off. Ikikip natin yung spirit para Yung mga bad spirit. Opo, para medyo malakas-lakas tayo sa buong week na harapin natin yung ating trabaho. And of course po, yung webinars, mga webinars po. So yung mga webinar na pwede natin pag-attendan, yan, kasama po din yung Statistical Data Management and Analysis for Evidence-Based Decision Making. So ito po ay kakandak ng ating NAPOLCO. So we also invite yung hindi po mga technical working group na maging active po tayo sa Facebook kasi doon po yan. Actually, ang webinar may ibibigay naman silang link, mag-attend po tayo dyan. And marami pa pong ibang activities at ang pinaka-highlight po natin actually dyan is yung culminating program. So, naalala nyo po ma'am, nung culminating program, nandoon tayong lahat at nakakatuwa lang na nandito ulit kami sa programa para ibahagi sa inyo yung ating mga activities. So, yan lamang po ang ma-share namin na mga activities po for this crime prevention month. Yes, maraming salamat, Ma'am Esti. Ang 31st pala, ika-31st National Crime Prevention Week ito. Ang matagal na pala. Next year, 32nd na. So, siguro nag-upgrade tayo. Next year, iba naman ang mangyayari. Ayan. So, dito naman, PEMS Ryan sa bilang kabahagi ng 31st National Crime Prevention Week, ano ang mga inihanda rin na nating activities aside from doon sa sinabi ni Ma'am? Meron pa ba? Okay, so par na mention na ni Patrolwoman ST Luis Alday yung activities ng ngayong week. Ulitin ko na lang po yung para sa amin kasi itinas kami ng NAPOLCOM by tomorrow ng mga, sabi ko nga, yung from 10 o'clock mag-set up ng booth yung bawat agency. Then at around 1 o'clock magkakaroon ng program proper. Isa yung PRTC 5 na mag-conduct ng lecture doon sa recruitment and training process. Malalaman ng ating mga graduating students na criminology ano yung mga dapat nilang paghandaan, ano ang dapat nilang i-prepare at ano ang dapat nilang malaman sa loob ng training center. Kaya inaanyahan ko yung lahat ng criminology students na graduating, kahit hindi nga criminology, kahit ibang course, yung mga kasabi nga hindi lang criminology graduate ang pwedeng magpulis. Lahat ng may tapos ng 4 years course, pwedeng mag-apply ng pulis. Kaya ini-invite natin lahat ng mga nanonood ngayon, nakikinig, punta po kayo sa SM para free po yan, walang bayad. Free para malaman nyo lahat ang recruitment and training process ng PNP. Hindi lang PNP, lahat ng member ng technical working group ng NCPW. Yan, sa tansya mo ilang trainees po. Yan, PEMS, Ryan, mga siguro marami, hindi pa natin alam kung ilang. Okay, kahapon tumawag ako sa RRSU to confirm kasi sabi ko nga, ang RRSU kasi hindi miyembro ng TW ng itong ating NCWP na wala pang binibigay na initial quota kung ilan ang ibibigay dito sa Region 5. Gabi mag-abang lang po sila, manood lang, magtingin lang po sila sa ating FB page, then sa page ng RRSU para ma-check nila kung kailangan nilang mag-submit na ng folder sa Camp Ola. As of na wala pang binibigay, pero magkakaroon ngayong taong 2025. Wow, ayan. Siguro marami dahil marami naman ang magagraduate na naman ngayon, di ba? Yes, ma'am. Kasama na naman yung mga dating walang trabaho. Yes, tapos may mag-graduate naman. Marami naman kayong, tawag yan, karibal. So, dito naman sa new policies para sa training center for info of all concerns. Ano po ang may nagbago ba na polisiya? Okay, so far wala naman binago yung training center. Pagdating, sinusunod lang kasi namin yung training guide. Okay, yan ang libro ng ating mga police trainee. Hindi lang police trainee, yung ating mga staff na dapat masunod natin yung training guide. Isa doon sa training guide yung conduct yung mga offenses. Dapat alam nila yung mga class 1 offense, class 2, and class 3. Like for example, yung class 1 offense, yung violation ng honor code.
dapat alam nila yon, yung lying, cheating, stealing, and tolerating. Dapat alam nila yan. Yan ang mga pulisiya na dapat na masunod natin pag nag-undergo training yung ating mga kapulisan. Hindi lang sa ating mga bagong pulis, kundi doon sa mga regular pulis na nasa loob ng training center. Ayan. Yung mga pulis na nasa opisina, di ba pinapalabas yun doon mag-work sa field? Kailan ba yung nagsimula? At saka, marami pa bang nasa loob ng opisina? Okay, yung stat ng ating kapulisan, 20% yan nasa opisina, ang 80% yan nasa ground. Like for example, sa amin, kami ay member ng Regional Support Unit dahil yung mga line office line unit natin, yung PRO5, kami ay Regional Support Unit, pero kami po ay tumutulong din sa ginagawa ng mga kapulisan. Although nasa training center kami, sabi nga ng aking partner, pag umaga, isa sa mga nagpatroller kasama doon sa patrol ng from 6 a.m. to 8 a.m. May 2 hours na nagpe-perform sila, nagkandak sila ng roving, visibility sa Daraga, and the afternoon from 4 o'clock to 7 p.m. Yan ang daily yan, ma'am, from Monday to Sunday. Sa pagrorota nyo, Ma'am Esty, meron ka bang, marami bang ang tawag dyan? May magnanakaw, may mga shoplifter, marami na ba kayong nahuli, ganyan? So far po, napakaganda ng record. Wala pa naman po during ng roving namin. Siguro pag nakikita ng mga magaganda, gwapong pulis, tumatakbo na agad yung kriminal po. Pero so far po, sa reality po, wala pa naman po tayo dyan na during roving po, wala pa naman po kaming na-encounter na ganyan, mga magnanakaw or krimen. Pero po, ang atin po kasing Daraga Police Station, sila po ay kaakibat natin during crime prevention. So, kami po ay kasangkapan lamang po at kami po ay dagdag po sa police visibility po natin. So, in case na mayroon pong mga ireresponde at kami po ang malapit doon sa area, so kami po, yun po yung purpose ng ating radio, na kung sakaling mayroon na incident na mangyari, sabihin natin traffic accident, tatawag po sila, magre-radio sila. So, mas mapapadali po yung ating pag-responde doon sa incident na nangyari. So, yan po. Wala pa naman po, ma'am. Hoping wala po. At mga yes po. Peaceful ang ating ano ba yan? Municipality. So, meron ba kayong data na bumaba ang mga crimes dito sa province of Albay? So, para sa mga nagdaan na ating commanders, sinasabi na hindi ang statistic or kaya volume, talagang pababa talaga yung crime rate. Hindi talaga yung rise. So, makikita natin yung mga nire-report ng ating PIO, ng Police Regional Office 5, talagang pababa yung makikita natin sa page ng PNP Kasurog. Makikita natin pababa yung page ng ating. Talagang good news. Sana magbaba pa hanggang konti na lang. Yes, ma'am. Hindi naman natin yan agad-agad, di ba? Okay. Yes, ma'am, kasi na-prevent natin doon sa programa ng ating GPNP, yung police visibility. Makikita natin nakalatag yung mga kapulisan. Kaya kung ikaw ay dumaan dyan sa highway, makikita natin kung ilang meters lang may police, di ba? Yeah. From 50 to 100 meters, andyan yung ating kapulisan. Kaya kung pag tumawag ng 911, sabi nga talagang yung 3 to 5 minutes response talagang nararating ng ating kapulisan. Sana tuloy-tuloy po yan, Pems Ryan. So, wala na po akong ibang katanungan. Kung meron ka pa po gusto ipaabot sa ating pakinig, please go ahead po. Baka meron ka pang nakalimutan, sige. Go. Sa atin pong mga tagapanood, nais lang po namin kayong paalalahanan yung ating mga tips na sinasabi nga para maiwasan po natin yung krimen po. So, wag po natin bigyan ng opportunity yung atin pong mga kriminal na
example po, yung atin pong mga bahay, lagi po nating siguraduhin na yan po ay secured at kapag tayo po ay nasa labas, mailangan tayo maging aware sa ating mga dala-dala, kagaya ng cellphone, yung ating mga bag at maging observant po tayo sa ating paligid kung sino po yung mga tao na napapansin natin medyo alam nating kakaiba, itawag pero hindi po depende po, wag tayo magbase sa itsura, baka sabihin judgmental kayo, naka-jacket lang ngayon, ganun, wag po ganun. And especially po dahil recent po marami pong sa ating cellphone, halos lahat po tayo ay nakatutok sa ating cellphones, ano? So ito ay part din po lalo na sa ating mga kabataan at yung mga baguhan pa lang sa paggamit ng cellphone. Huwag po tayo basta-basta magkiklik ng kahit na anong mga links dahil pwede po yun ay mag-lead sa scamming and pwede pong makuha yung ating identity, ano? And maging aware po tayo sa mga nilalabas nating informations, lalo na po sa ating Facebook. So, nais po naming paalalahanan lang po para po yan sa lahat na may social media and sa may mga Facebook po. And nais po naming magpasalamat dahil kami po ay naimbitahan ninyo dito sa inyong programa. So, yung mga future nating law enforcers at mga police officers, kami po ay nag-aantay sa RTC5. Huwag nyo na pong antayin bukas o sa kinabukasan bago kayo mag-take ng exam para magkaroon kayo ng eligibility. Habang may pagkakataon po, gawin nyo na po ngayon at ang opportunity po sa PNP ay napakaganda at ang inyong future po ay siguradong maganda po. So, yan lamang po ang aking i-share bago po matapos ang ating. Thank you very much Police Esther Sanday, ang assistant. At siyempre sa ating PEMS Ryan, ayan. Wala naman talagang pag-usapan. May nakalimutan ka pa po. Okay, before ako mag-message sa ating pangwakas, okay, announcement lang po sa ating mga regular police na yung gustong mag-undergo ng senior leadership course. Leadership course na magkakaroon kami ng opening this coming October. Yung mga police na magpapapromote, yung may mga ranggong Police Master Sergeant, Police Senior Master Sergeant, Police Chief Master Sergeant. May quota kami ng 135. Yung mga pulis na nakikinig dyan, punta na po kayo sa R8 para at least makapag-comply ng mga requirements. Okay, sa ating mga nag-aantay na maging pulis, okay, mag-abang lang po sa page ng ating RTC Uragon at RTC para makita nila. Then mag-prepare na sila, ipaghandaan nila ang pagiging pulis kasi hindi basta-basta ang pagpapasok sa pulis kung hindi physically prepared and mentally prepared. No retreat, no surrender. Okay po, ma'am, sa ngalan po ng aming chief, si Police Colonel Richard M. Aquitania, kami po ay nagpapasalamat at invite ulit kami dito. Siguro susunod dito sa PCR month next year. Next year kasi sa isang taon, 2 beses kami nag-guest dito. Yes po. Pero kahit walang PCR month, itong National Crime Prevention, anytime po, bukas kami Monday to Friday, 11 to 12. Pili po kami mag-visit dito lalo pag may mga upcoming activities para at least ma-disseminate and ma-inform yung ating mga kababayan. Okay, yan. Maraming salamat.